Bukod sa marahas na paglusob ng mga armadong kapulisan sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ nitong Adyes ng Hunyo ay hinalughog din ng mga ito ang mga kabayan ng katutubo na nakatira sa paligid ng KOGC compound sa sitio Kitbug, Malungon, Sarangani. Ang naturang insidente nagdulot ng matinding takot sa mga katutubo. Narito ang balita ni James San Pedro. Sa daw ilang tuyo ya? Ang ilang giingon sa kwadrin lagi butang picture. Ang ilang giingon sa kuha mga Canada. Nya tapos gibutang dire tapos ingon sila sa Ayan daw, parang pinakita yung picture sa kanila nung si Canada, yung hinahanap, yung may warrant. Pinakita sa kanila. Hinahanap sa kanila. sir. Sabi dito, we have a search warrant. That's when they entered. May search warrant, mga pay pagsulog nila. May search warrant na may mga tao gipangita. Nakakita kasi lang search warrant na Wala. nabasa. Pero wala naman daw pinakita. Sinabi lang, may search warrant kami ha. Yung mga style ng mga kapulisan dito, halatang sunod-sunuran sa amo eh. Wala, picture lang. Atong picture akong nakita. Picture ni Sir Inting nga Canada. Ug si Jacqueline Roy akong nakita nga picture. Tiklop naman nila dayon. Pero ang ilang gingon walo. Manila ipakita sa ko. Nay, mangutana unta mi ug unsa katong nahitabo diritong Lunes, nay? Sayo sa buntag. Oo, sundalo. Sige, naog na ko. Maski siguro citizen ka, dire na ka, gawas. Nay. Diba kami? Tuha. Sige, gawas na kami. Nana sila gipakita? Oo, sabi na ko kung dire pastol. Wala. Kita nyo, pati yung katabing mga bahay ha, na walang kinalaman ho sila ha. Wala ho silang kinalaman, nakatira lang ho sila dyan. Pati yan, hinalughog ng mga pulis. Grabe ho, ano? Unti-unting nalalaman ng kabalastugan na ginawa nung Junten eh. Nanigawas ka na, ngit-ngit panto. Sakit mong ulo na ko sa sige, gawas ka. Nadugay ka sa gawas. Higahin ako. Sakit mong ulo na ko. Sige, na. Gawas ka. Ama ni tuktok sila dire. Kani? Wala. Diretso. Oh, di man lang daw nagkatok. Diretso, hindi naman nagsisinungaling siguro yan si nanay. Di ba? Alam mo kung bakit nila ginawa yan? Kasi alam nilang hindi makakapalag yung mga yan eh. Kung walang SMNI, paano lalabas to mga ganito? Alam nilang hindi makakapalag eh. Hindi naman makakasumbong sa pulis. Hindi eh, pulis ang gumawa eh. Diba? Dire-diretso lang, walang katok-katok. Walang pakita ng warrant. O, anong tawag mo dyan? Asa na human rights? Wala. Ang human rights dun sa mga kakampi lang. Pag hindi ka kampi, pag hindi ka NPA, wala kang human rights. Ang mga NPA lang may human rights. Kayo naman. Hindi nyo ba ba alam yun? Matik na yun. Wala na tuktok. Diretso. Si sundalo. Sa daw ilang tuyo, nay? Pastol. Pastol lang tuyo. Sakit lang. Kung sa oras man mo yan, hidirite. Kuan man to, alas 4 ay wala pa alas 4. Yung Wala pa daw alas 4 ng umaga, mantakin mo. Pasukin yung mga bahay. Hindi, tama ba yan? Hindi, ako tanong ko lang, tama ba yan? Bigla kang papasukin sa bahay mo? Hanapin si pastor sa bahay mo? Anak ka ng waiting. Hindi lang pala sa loob ng KOJC, ito yung mga katabing bahay lang ha. sa man yung pagkabalot eh. Wala may katabalo pag nagayo na sila. Wala mo na ilang tuyo pag kanan ba na ito. Ako naniniwala ako, nakarating to kay BP Sara Duterte. Malapit sa puso ni BP Sara to mga taga Davao na to. Nakarating siguro to. Kung hindi man sila taga Davao, ano pala to, Sarangani province. Siguro nakarating ito yung mga ganitong pang-aabuso
Hindi gusto ni VP Sara Duterte ito eh. Kaya ganito to eh. Kaya siguro nag-resign yun sa gobyerno eh. Hindi sa pagiging VP di ba? Patuloy sila mag-upgrade. Sulit sila sa balay. Hindi rin sila sa pikas. Wala akong pabuto kasi pati sana sa akong balang itong papel. Nga na ay nauna pasto. Picture lang yung pinakita oh. Itong mga limang kuan. Babae sila. Nagkayo mo sila. Kung masulod, niya maggawas sa balay. Kung ay matulog sa sulod, magpagkawasun. Magbili. Tutulog ka pala, labasin ka mga basto sa mga putang ina. No? Hindi, nakakaputang ina talaga ito mga to eh. Kinakaya-kaya yung mga kababayan natin porket hindi makakapalag eh. Di ba? Bastos eh. Gisingin ka bago mag alas 4, lumabas ka ng bahay mo. At makahanapin namin si Pastor dyan. Lang sila. Ito na. Ay, nagkain na maanin. Nasa papel. Hindi na nila. Ay, duga naman sila mga nakiri. Nagkaila sa TV naman naman sila kitaan. Kung nag-uno ko sa akong anak na videohan sila na maluk man sila. Kasi masukot sila. Kanon lang. Ito mga bala nila. Dagkot eh. Ito mga ex na bala. Huwag puno ang lawas. Huwag wala ako. Bala. Hindi rin nakaligtas sa marahas Grabe, na paglusob ng mga armadong kapulisan ang mga katutubo na nakatira sa paligid ng KOJC Religious Compound sa Sitio Kitbog, Malungon, Sarangani. Bago kasi ang biglaang paglusob ng mga armadong PNP SAF at CIDG noong 10 ng Hunyo sa naturang religious compound ng KOJC sa Kitbog ay una nilang pinasok ang mga kabahayan ng mga katutubo sa lugar nang walang valid search warrant. Ang ginawa ng mga armadong otoridad nagdulot din ng matinding takot at trauma sa mga katutubo. At ayon kay Attorney Harry Roque, malinaw yung paglabag sa Bill of Rights. Ito po ay napakalaking paglabag sa garantiya na nakasaad sa ating saligang batas, ang pinakabataas na batas sa ating bayan na kinakailangan magkaroon ng seguridad ang ating mga kababayan sa kanilang pamamahay, sa kanilang mga papeles at sa kanilang pagkatao. Wala rin anyang karapatan ang mga armadong kapulisan na pasukin ang mga kabahayan ng mga katutubo lalo't wala silang sapat na dokumento para maghalughog. Hindi dapat nila ipinasok yung lugar ng IPRA kasi wala silang search warrant, wala silang warrant of arrest. So wala talaga silang kahit itong karapatan na linusob yung mga IPRA, yung mga IPs na yan sa Sarangani Province. Nababahala naman si Roque sa posibilidad na paulit-ulit na labagin ng mga kapulisan ang saligang batas. Samantala, may hamon din si Roque kay Marcos Jr. na hanggang ngayon wala pa rin kaimik-imik sa ginagawang pambabalahura at paglapastangan ng mga armadong kapulisan sa mga sagradong compound ng KOJC. Isali pa ang marahas na pagtrato ng mga ito sa mga misyonaryo ng simbahan. Well, meron po tayong prinsipyo na command responsibility. Hindi po pwede na maghugas kamay ang isang presidente kung dapat niyang nalaman na mayroong krimen na nangyari at hindi niya imbestigahan at paparusahan ng mga gumawa ng krimen na ito. So kung ayaw magkaroon ng pananagutan ng presidente bilang tagapagtupad ng ating batas, kinakailangan imbestigahan niya itong mga nangyaring ito, litisin at parusahan ang mga napatunayan ng kasada. Ang ginawang paglusob nga ng armadong kapulisan sa mga religious compound ng KOJC ay nagdulot ng matinding trauma sa mga missionary workers, lalo na sa mga kababaihan at kabataan. Para sa Diyos. Ay, grabe. Alam mo, habang pinanonood mo ito, madadagsan talaga, nakakapikon lang eh. Kasi, sige sabihin nyo na, kasi hihirit na naman sila eh. Ba't di nyo isuko si Kibuloy? Hindi naman namin alam kung asa si Kibuloy. Hindi kasi yan ang inaano nila. Isuko nyo na eh. Hindi nga namin alam kung asa si Pastor. Anong gagawin nyo? Pati yung mga taga-KOJC, hindi naman nung alam kung asa si Pastor. Lalo na yung mga... yung mga walang kinalaman, hindi naman nila alam kung asa si Pastor. Sabi nga nila, hindi nga nila kilala. Napapanood lang nila sa TV. I mean, ano yun? Anong klaseng katarantaduhan yung ginagawa ninyo? Sabit na sabit eh. Tapos, grabe ang tahimik ng media. Walang media na nagkusaman lang naggawin tong ginagawa ng SMNI. Di ba? I mean, kung ikaw naman, dati nga, buti nga yung ABS-CBN eh. Ang daming medyang nakialam eh. Nakibaka rin sila eh. Ngayon, ito, wala.
Kaya tayo na lang mga Pilipinong nasa tama pang kaisipan ang maglabas nito. Kasi ito talagang kabastusan ho ito. This is, talagang, sabi nga ni Roque, ito'y, paglabag sa ating Bill of Rights. Walang search warrant, walang arrest warrant. Importante po yun. Ang pinakita, picture. Hindi arrest warrant ang picture. Pagpapasok, hindi nga man lang nagpaalam, hindi nga kumatok, dire-diretso. Ito ay yung mga nagsasabi, sila ho mismo. Hindi ho ito gawa-gawa ng SMNI. Sila ho mismo, hindi mga membro ng SMNI, ay ng KOJC, ang nagsabi, basta-basta lang pumasok. Kaya ako, naniniwala ako, isa ito, paniniwala ako talaga, isa ito sa mga dahilan kung bakit si VP Sara Duterte nag-resign sa gobyerno to. Hindi niya na siguro malunok yung ganitong klaseng pamumuno.